Magtitayo po lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon na nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagbibigay ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganagawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamamahay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabaw sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatuwang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uni sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noon ng muna ngayon at pagkakalang namin sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noon ng muna ngayon at pagkakalang namin sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noon ng muna ngayon at pagkakalang namin sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Santa Felicidad, Ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng sambayan ng Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos na at katotohanan ng katarungan, isubo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at maging pagkabuhay, ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa Santa Iglesia. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na kampanay na kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pangunawa. Lakas upang magtaga ng may tangal at kababaang loob na hindi maghangad ng paghihiganti. Kabanalan, hindi personal na hikain, kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasibhayo at pagkakahati-hati na pahinain ng pag-asa ng aming bayan. Inaamin namin madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan, tuwing pinipili namin ng ginhawaan kapalit ng konsensya, takot kapalit ng tapang at kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O Banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa,
at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kami ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at maging daan ng kayong kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ang iyong liwanag ng aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung anong nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipinagpapawid ang katotohanan sa kalinhawaan. Hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa, upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Ina, Ina ng Sambayan ng Pilipino at Reyna ng Kapayapaan, gabayan at panalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Miguel Arcangel, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, magsiupo po ang lahat. Kasama sa ating pansariling panalangin, idulog po natin ang mga sumusunod. Ang ating sponsor sa gabing ito, ang Barangay St. Peter and Council. Panalangin para sa mabilisang paggaling nina Irene Martinez, Irene Garcia, Reynina Formentira, Celi Marcelo, at Derek Omar Adil. At para sa mga kaluluwa nina Emmanuel Sr. and Jr., Leticia Benedicto and CJ Navarro, Captain Abelardo and Dr. Ofelia Garcia, Angela Barrero, Wally Blaza, Pedro and Africa Uy, Magno and Seni Maliari, Dominador Beñas Jr., Manuel Arminio, at Nita Bit Benito, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Ang ating tagapagmisa ay ang ating pura paroko na si Reverendo Padre Fred Christian Narbasa. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng panimulang hiling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mga pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
San Pedro at San Pablo, upang ang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanyang kamay ang lumpo at itinindi. Pagkadakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y nagpalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang kilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib ng Hudaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasing gulang ko. At malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipinanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya
ay maipangaral ko sa mga hintil. Hindi ako sumasungguni kanino man, ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia, at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro, at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanay iyong batid, sa iyo ay hindi lingid, ikay aking iniibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga lagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Simon, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat pakikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. So tonight we celebrate the solemn feast of Saints Peter and Paul, two great pillars of the church. And though they are different in personality and mission, sa totoo lang po na magkaiba po sila ng pagkatao at pagkakakilanlan kahit sa kanilang mission, but yet, both of them gave their life in faithful witness to Christ.
Siyempre, alam naman na po natin na si Simon Pedro, isang mangingisda. At pinili ng Diyos para mangisda ng mga tao. At siyempre, no, si San Pablo, no, isang apostoles sa mga hintil. Siya yung nangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bahagi ng mundo. Their lives reminds us that holiness does not depend on perfection, but responding generously to God's call. Peter experienced weakness and denial. Paul was once a persecutor of Christians. And yet, through God's grace, both were transformed into courageous disciples and ultimately sealed their faith with martyrdom. Sa totoo lang po, ito para sa santo na pinaparangalan po natin, parehas po silang nadapa sa pagkakamali. Si Pedro, ipinagkanulo si Kristo. Si Pablo, pumapatay ng mga unang Kristiyano. Pero sa kabila po ng mga ito, parehas po silang nagbago sa tulong ng grasya ni Kristo. At meron pong isang bagay na naging dahilan ng kanilang pagkakaligtas at tunay na pagbabago. At ano po yung bagay na yun na naging dahilan para po sila ay magbago at syempre maligtas ng buo? And that is openness to follow. Openness to follow. Bakit po, no? Kung babalikan niyo po yung storya po ng kanilang buhay, mapapansin niyo po na sa totoo lang, meron din po silang mga kanya-kanyang plano sa buhay. No? Halimbawa po, no? Si Pedro. Sa totoo lang po, ang plano lang po niya sa buhay? Mangisda. Masarap na yung buhay ko dito, mangisda na lang ako, no? Pero tinawag siya ni Kristo, no? At inanyayahan, inimbitahan ng mangisda ng mga tao. Ano pa po yung story ng po ni kay Pedro, no? Sa totoo lang po, inutusan pa siya, pinag-usapan pa siya ng mga laga at magpakain ng mga tupa, no? Alagaan ang mga pinagkatiwala sa kanya. At kahit po na, no, katulad nga po ng binanggit sa ating Ebanghelyo ngayon, no, kahit yung pag-aalaga sa kanyang mga tupa, sa tupa ni Jesus, ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Isipin nyo na lang, no? Binigyan ka na nga ng assignment, pero alam mo mamamatay ka rin. Pero, sinunod pa rin niya yung plano ng Diyos. Ginawa pa rin niya ang utos ng Diyos, no? Actually po, no, wala po dito sa mga Ebanghelyo, pero binanggit po, no, yung istorya po kung paano po namatay si Pedro, no? Totoo lang po, bago po siya ipako sa krus, si Pedro, no, may plano rin po siyang tumakas sa Roma, no? Roma, kasi yun na po yung mga panahon na pinapatay na po yung mga Kristiyano. Nagbalak po siya na, hindi, ayoko pang mamatay, gusto ko pang mabuhay. So, tumakas po siya, no? At doon sa pagtakas po niya, habang nasa daan po siya, nakasalubong po niya si Kristo. Tapos si Kristo naman, sa lumat ng daan, kung si Pedro papunta dito, si Kristo papunta dito. So, tinanong niya, no? Panginoon, saan kayo pupunta? Pobatis. Ang sagot ni Kristo, no? Babalik ako para ipako ulit sa krus. Babalik daw si Kristo sa Roma para ipako ulit sa krus. Nung narinig po ni Pedro yun, parang natauhan siya, no? Papako ulit ang aming Panginoon. Kaya po ginawa po niya, bumalik siya sa Roma at siya ang nagpapako sa krus para sa Panginoon. Si Pablo naman po, no? Ano po yung plano po niya? Ano po yung gusto po niya? Well, sa una po, ang gusto na po niya, ang plano na po niya sa buhay, lipulin lahat ng mga Kristiyano. Bakit? Ito kasi taliwas dun sa pananampalataya na kinagisnan niya. No? Pero nung nakita po ulit ni Jesus, si Kristo sa daan, no? Nabulag po siya, literal, no? Sa sobrang liwanag. Tapos nakita po niya si Jesus, tapos tinanong siya ni Jesus, bakit mo ako inuusig? Bakit mo ako pinapatay? Tapos sabi niya, sino po ba kayo? Sino po ba kayo, Panginoon? At sabi po ni Jesus, ako, si Jesus,
na iyong inuusig at pinapatay. At dito po makikita po natin na literal, no, na bago po yung direksyon ni Pablo. No? Direksyon na papatay ng mga Kristiyano, papunta sa direksyon patungo sa pagpupuo ng mga Kristiyanong pamayanan. With all these stories, they did not resist the will of God. But they became open, followed, and obeyed. They did not insist on their will, but they surrendered to His will. And through openness, they were saved. Through openness, their lives were changed. In the same way, dear friends, the question for us is, are we open to God's will? Are we open to follow God's will? Do we allow God to take control of our lives and make them a better one? Alam niyo po, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, isa po yung sa pinakamahirap sa totoo lang. No? Kasi lalo-lalo na po kung nakasanayan na natin yung tayo ang yung mga gusto natin yung palaging nasusunod, no? Ako, na-experience ko po yun, lalong-lalo na po nung nagkasakit po ako, no? Noong 2023 po, of course, so some of you already know na na-diagnose po ako sa sakit sa puso, no? May tattoo po akong bara sa puso, no? During the time when I was diagnosed with a coronary artery disease, siyempre marami na rin po akong plano ko na po siyempre magpa-check up, no? Talagang sige, pa-opera na po, no? Yung operation po kasi na sinadya sa akin is bypass. Kasi tattoo po yung bara sa puso ko. So, in short, ibiyakin ko yung dibdib ko, tapos yan, operahan ako. Sabi ko, yun na lang, sige. But of course, I'm always praying to God, Lord, sige, kung ano man po yung plano nyo yung matupad. Sakto po, nung gabi or 2 days after po kung magplano na magpa-opera, sakto naman po may tumawag kong pari sa akin. So, sabi sa akin ng pari, "Oh, Fred, kamusta ka na?" So, ito po, Father, naghahanda po sa operation, natay na lang po talaga yung go signal, natay na lang po mapukumpleto yung mga requirements. So, sabi sa akin ng pari, "Oh, Fred, suggestion ko lang baka gusto mo makausap si Dr. Andrew, cardiologist siya, baka matulungan ka." Sabi, Father, nakapagplano na po ako. Ito na po talaga yung gagawin ko. Tsaka nakasettle na po Sabi lang ni Father, no? Okay lang. Basta mahalaga. Nakausap ko si Dr. Andrew. Malay mo, di ba? After ng operation mo, meron siya magbibigay na advice sa'yo. Okay, sige po. Hindi na ako nakapagtalo, no? Sabi ko, sige po, sumunod na lang ako na in short, no? So after that, no, pinontak ko po yung number na binigay sa akin, tapos pinusap ko, Dr. Andrew, no? Sabi ko, Doc, sabi po kasi ni Father Cho, no, sabi ko daw po kayo, tapos kamusta ka naman? Ano ba nangyari sa'yo? Kasi ba, wala kwento. Sige, okay lang ba? Bisita ka sa akin dito sa may Cardinal Santos, sa clinic ko. So pagpunta ko po, pinakita ko lahat ng result, no? Tapos sabi niya sa akin, Fred, based nga dito sa, sa result ng laboratory, ng angiogram mo, talagang 3 yung bara ng puso mo at talagang for operation ka. Bypass talaga. Kasalog-log po. Sabi ko naman po, di ba? Sabi ko nga po, di ba? Bypass naman po talaga, hindi ko naman po kung nakikipagtala Tapos bila po siya, sabi niya, pero, try muna natin na baka madaan pa sa gamot. Baka tahanap mo na madaan sa gamot. Huwag ka muna magpa-opera. Huwag ka muna magpa-opera. Kasi syempre sa loob-loob ko, kapag hindi ako nagpa-opera, baka delikado to, baka mamaya, matsugi ako. Kaya nga sabi ko, kaya nga magpa-opera ko para hindi nga matsugi. Tapos matsugi ako kasi hindi ako nagpa-opera. Fast forward. Ito, buhay pa naman po ako ngayon. Pero hindi po ako nagpa-opera. Sabi ko, kung in-insist ko yung gusto ko, kung in-insist ko yung plano ko, hindi siguro ako buhay ngayon. Kung in-insist ko yung gusto ko,
kung in-insist ko yung plano ko, hindi siguro ako buhay ngayon. Kaya minsan talaga, no, yun yung isa sa pinakamahirap, no, yung pagiging bukas sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, masasagasaan talaga yung gusto natin. Pero lagi nating tatandaan, walang kalooban ng Diyos na hindi mabuti at maganda para sa atin. Kailangan lang natin maniwala. Kailangan lang natin sumunod. No? Dear friends, openness to the will of God is not a burden to be carried, but it is the path that carry us to God. Openness to the will of God is not a burden we carry, but it is the path that carry us to God. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko Sa iyo, Panginoon ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawag tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libid, nalaos sa kinaroonan ng mga yumao, ng mga 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sama ng may pananampalatayang katulad kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng samaang isda kung kanino'y tinatawag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang Santo Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ng mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi ito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato kanawa namin. Makapangyarihang Diyos sa Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayalang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at tutulungan ng kanilang pamamagitan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha, ngayong inarangal sina Apostol San Pedro at San Pablo sa kanilang dakilang kapistahan, inihanda namin sa mga pag ng iyong banal na dambana ang aming mga alay, upang kami nangangambang may malaking kakulangan, ay pagmagandang looban mong suklian ng dakilang kapupunan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at sa rin, Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayong aming kagalak na sina San Pedro at San Pablo ay kapwa ng katapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nila kinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bupananta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa aming mga katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Hindi kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawan mo at panitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, kay sina San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ng pagpupuri si karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong tiwala tayong manalangin sa Diyos na ating Ama. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon huwag sa inyong lahat. At sumayin. Bigay tayo ngayon kapayapaan sa bawat isa.
Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inyong tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mag-stand po tayo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa banal na pakikinabang, dulutan mo ng lakas kaming lahat na iyong binigyang liwanag sa tinuro ng mga apostol sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat para sa ilang video announcements.
Panghuli mula sa Chapel of Saints Peter and Paul, maraming salamat po, Father Fred, sa panguna sa huling araw ng misa ngayong gabi. Bigyan po natin siya ng isang masigabot salaksalan. At sa po ang lahat. Tinig kita sa buong daigdig ay narinig. Pati mga wika nila ay dumatalpati sa hangganan nito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niluhati kanina San Pedro at San Pablo, mga apostol, sa pagdanak ng kanilang mga dugo. Pulot mo na ang iyong simbahan ay palagiang manahan sa katuruan at uliran ng mga apostol at manatili namin tapat na walang dungis na kabiyak ng anak mo at aming manunubos na si Kristo ang Panginoon namin. Sa pamamagitan niya ang tanging saligan ng iyong sambayanan at sa Kanya at kasama niya, kasama ng Espiritu Santo, naway patuloy siyang umiral hanggang sa wakas ng panahon. Ito iniling namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, taglay natin ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.